Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Magsasaka sa bukid. Sigurado magugustuhan mo yung lugar. Presko ang hangin at tahimik. Makakapag-relax ka dun. Tagal na rin naman nating plano na magbakasyon sa probinsya, di ba? Ay, parang ang layo naman ata. Kanina ka pa nagmamaneho eh. Hindi pa tayo nakakarating sa pupuntahan natin. At saka, tingnan mo, wala nang bahay dito. Puro bukirin na lang ang natatanaw natin. Baka naliligaw na tayo Alam ko malapit na tayo eh. Nadaanan na natin yung arkong papasok sa Santa Rita. Lalampasan lang natin yung malaking puno ng balita sa tabing daan tapos kakanan tayo. Baka yung puno na yon, di ba balete yon? Sabay turo ni Ezra sa malaking puno sa tabi ng daan. Napangiti naman si Benji. Oo, yan. Yun nga yun. Galing mo. Hindi na muling nagkomento si Ezra. Bakas na rin kasi sa kanya ang pagod at pagkainis sa mahabang biyahe. Nang lumiko sila at malampasan ang puno ng balete, bumungad sa kanila ang malawak na palayan sa kaliwang bahagi ng daan. Hindi maiwasan ni Benji na mamangha. Buong buhay kasi niya noon lang siya nakakita ng ganoong kalawak na palayan. May ilang kubo rin silang nakikita sa paligid. Nang malampasan nila ang palayan, nakita nila ang malaking bahay na may mataas na bakod na nakatirik na may malawak na solar. Huminto sila sa mismong gate. Sabay pa ang mag-asawa na umibis ng sasakyan habang iginagala ang paningin sa kabuuan ng may kalumaan na bahay. Ito na ba yung sinasabi ng kaibigan mo na bahay bakasyon na nila? Sobrang luma na pala, no? Oo, eto na nga. Sabi ng kaibigan ko, caretaker na lang daw ang nangangalaga sa bahay eh. Alam naman daw nung tao ang pagdating natin. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Si Benji na ang nagbaba ng kanilang mga bagahe habang si Ezra inililibot ang paningin sa kabuuan ng bahay. Ibinigay rin ng kaibigan ni Benji sa kanila ang susi ng bahay kaya malaya silang nakapasok. Luma na. Pati mga kasangkapan. Pero in fairness malinis Sabi ng kaibigan ko, sa umaga daw nagpupunta yung caretaker na tsuhin daw nila. Sabi pa niya, pagsabi lang daw tayo doon kung ano yung mga kailangan natin. Di bukas na tsaking balik nun. Hapon eh. Ay, buti pa kainin na natin yung dala nating baon. Kanina pa ako nagugutom eh. O sige, maupo ka lang dyan muna at ako nang bahalang maganda ng pagkain natin. Habang inihintay ang asawa na maihanda ang dala nilang pagkain, nilibot muna ni Ezra ang kabuuan ng bahay. May 3 kwarto sa taas at 1 sa baba, malapit sa kusina. Kumpleto naman sa gamit ang bahay. Naisip niya na yayain ng asawa na mamili sila sa bayan ng mga pagkain at iba pa nilang kailangan. Plano kasi nilang magtagal ng 1 linggo roon. Sumilip pa siya sa may bintana. Napapaligiran ng buong bahay ng mga puno kaya halos hindi na makapasok ang sikat ng araw. Ang pumukaw ng atensyon niya ay ang mga puno ng mangga na hitik sa bunga. Akmang aalis na siya sa pagkakatayo sa may bintana nang mapansin ng isang lalaki na nakatayo sa kabilang daan. Nakasuot ito ng salakot kaya hindi niya maaninag ang mukha. Mukhang magsasaka ang postura nito. Nasa tabi rin nito ang isang kalabaw. Handa na ang pagkain. Tara, kain na tayo. Napalingon naman si Ezra sa asawa na biglang sumulpot sa tabi niya. Nang tumingin muli siya sa labas ng bintana, wala na doon ang lalaking nakatayo na may kalabaw. Bakit? Anong tinitingnan mo sa labas? Ha? Wala. Akala ko kasi may nakita akong taong nakatayo doon. Baka taga rito lang yun. Halika, kumain na tayo. Baka nagugutom na rin si baby sa tiyan mo. Tahimik namang sumunod si Ezra sa asawa.
Habang kumakain nga, binanggit niya ang tungkol sa balak na pagpunta sa bayan. Baka bukas na lang pagdating ng caretaker para malaman na rin natin kung saan yung palengke rito. Okay. Ay siya nga pala. Okay naman tong bahay pati yung lugar. Kaya lang wala man lang tayong kapitbahay. Huwag kang mag-alala. Sabi ng kaibigan ko, tahimik at ligtas daw ang lugar na ito. May mga tao naman daw dito kaya lang magkakalayo yung mga bahay. Tipikal sa isang probinsya. Parang tingin ko nakakainip ang lugar na ito. Wala man lang mapaglibangan. Kaya tayo nandito para makapagpahinga ka at ang baby natin. Alalahanin mo, unang baby natin yan kaya dapat ingatan mo. Bawal sa iyo ang mapagod at ma-stress. Puro nga talaga pahinga ang gagawin ko rito. Magsasawa ka na makipagkwentuhan sa akin dahil tayo lang ang tao rito. Huwag ka mag-alala, madami akong baon na ikukwento sa iyo. Tawa lang ang naging tugon ni Ezra sa asawa sa naging biro nito. Dahil malamig ang klima sa lugar, nakaramdam ng antok ang mag-asawa. Isa sa mga silid sa taas ang kanilang inukupa. Binuksan lang ni Benji ang bintana para makapasok ang sariwang hangin. Nagising si Ezra na wala ng asawa sa tabi. Pagtingin niya sa may bintana, madilim na sa labas. Agad siyang bumangon at lumapit sa may bintana. Akmang isasara na sana niya yun nang may matanaw na tao sa labas. Yun din kaya yung lalaki kaninang nakita ko? Anong ginagawa niya dun? Pabulong niyang tanong sa sarili. Nang hindi pa rin tumitinag ang lalaking nakatayo sa labas ng gate, isinara na lang niya ang bintana. Naabutan niya si Benji sa may kusina ng bahay. Inilihim na lang niya muna ang nakita kanina. Sarap ng tulog mo Kaya hindi na kita ginising Ay siya nga pala, niluto ko na yung dala natin pagkain. Ano, nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Wala ata akong gagawin kundi matulog rito Ang presko kasi ng hangin. Oh, di ba? Sabi ko naman sa iyo, magugustuhan mo rito Lalo na yung klima. Tumulong na rin si Ezra sa paghahanda ng kanilang hapunan para makakain na sila. Buti may kuryente sa lugar na to, no? Oo nga. Sabi ng kaibigan ko may generator daw sa bahay na to. Malimit daw kasing nagba-brownout dito lalo na kapag maulan. Bakit nga pala wala nang nakatira dito? Simula nung mamatay yung mga magulang ng kaibigan ko, wala na raw gustong tumira dito dahil nga malayo sa trabaho nila at malayo din sa kabiasnan. Paminsan-minsan na lang daw nila dalawin na magkakapatid ang bahay na ito. Siguro malaking pamilya sila. Ang laki kasi ng bahay na to, 3 lang naman sila magkakapatid. Yung isa nilang kapatid sa ibang bansa na nakatira kasama ng pamilya. Nabanggit nga rin ng kaibigan ko na pinag-iisipan na nilang ibenta ang bahay na to Total naman daw may sari-sarili na silang bahay. Gusto mo bang bilhin tong bahay na ito? Gusto kong ganitong bahay bilang bakasyunan lang pero yung titira ka, parang hindi praktikal Malayo na kasi sa kabiasnan. Paano kung may emergency, di ba? Sa bagay nga. Tsaka ayoko rin tumira sa ganitong lugar. Tama ka, maganda lang dito kapag magbabakasyon. Patuloy pa rin silang nagkwentuhan habang kumakain. Dahil mahaba ang oras na itinulog ni Ezra, hindi pa siya inaantok. Samantala ang kanyang asawa dahil sa pagod sa pagmamaneho, nakatulog na rin kaagad to sa kanyang tabi. Gusto sanang buksan ni Ezra ang bintana para pumasok ang hangin kaya lang naalala niya ang mga sinasabi ng mga matatanda noong araw kapag buntis ang isang babae. Hindi na naman siguro uso yung aswang sa panahon ngayon. Tumayo si Ezra para buksan ang bintana. Nagtagal pa siya sa harap noon para namnamin ang panggabing hangin. Ilang sandali pa, bumalik na siya sa tabi ng himbing na asawa para matulog na rin. Hindi na niya namalayan ang baboy na umaaligid sa paligid ng kanilang silid. Kinabukasan, nauna nang nagising si Benji.
Iinat-inat pang bumangon si Ezra at saka na bumaba. Naabutan niya si Benji na may kausap na matandang lalaki. Hinuha niya. Ito ang caretaker ng bahay. Mang Jun, ito nga po pala yung asawa ko si Ezra. Magandang umaga sa iyo, Ineng. Magandang umaga po sa inyo, Mang Jun. Kayo po ba yung caretaker nitong bahay? Pumasok na po kami kahapon pagdating namin, ha. Pasensya na kung hindi na namin kayo naabisuhan. Ay, wala yun, Ineng. Pinaalam na rin naman sa amin ni Danny ang pagdating ninyo. Pamangkin ko nga pala si Danny. Pinsan ko yung namayapa niyang ama. Kung napapansin nyo, napapaligiran kayo ng bukirin. Halos lahat ng nagmamay-ari niyan mga dayo na lang dito sa lugar namin. Ganun po ba? Saan po ang bahay ninyo? Malapit na sa bayan ang bahay namin. Tuwing umaga lang ako nandito tapos bago magtanghalian uuwi na rin ako. Hindi kasi pwedeng walang tao ang bahay na ito . Mahirap ng pamahayan ng mga iba't ibang elemento. Balak po sana namin na isang linggo kami dito. Pwede niyo po bang ituro sa amin kung saan maaaring bumili ng mga kakailanganin namin? Ay abay, oo naman. Malapit lang naman dito ang palengke. Dadalhan ko rin kayo ng mga sariwang gulay na sarili kong tanim bukas. Ay naku, maraming salamat po, Mang Jun. Napansin ko po pala, Mang Jun. Hitik sa bunga yung mangga sa likod. Pwede po ba kaming makahingi? Oo naman, no. Pwede kayong manguha ng kahit na anong prutas na nandito. Nabubulok na nga lang yan minsan dahil wala namang nangunguha. Ay, salamat po uli. Kasi naglilihi pa po kasi si Mrs. Kaya parang natatakam sa mangga o kahit na anong maasim na prutas. Napalis naman ang palakaibigang ngiti sa labi ni Mang Jun sa sinabing yun ni Benji. Sumulya pa siya sa impis pang tiyan ni Ezra. Buntis ka, Edeng? Opo, 3 buwan pa lang po. Matagal na tinitigan ni Mang Jun si Ezra at maging ang tiyan nito. Nailang tuloy ang babae sa paraan ng pagtitig na matandang lalaki. Maya-maya, nagpaalam na rin si Mang Jun sa mag-asawa matapos nitong magbilin. Kakaiba naman yung titig ni Mang Jun nung malaman na buntis ako. Baka nagulat lang yung tao. Siguro nga. Pupunta na ba tayo sa bayan ngayon? Pwede naman mamayang hapon para hindi na gaanong mainit. Bakit, may gagawin ka pa ba? Tatawag lang sana ako sa opisina. O sige, tumawag ka na lang muna. Maglalakad-lakad lang ako sa paligid. Tumango na lang si Benji bago kinuha ang cellphone. Pero nadismaya siya nang makitang walang signal sa lugar. Sinubukan niya maghanap ng signal sa ibang bahagi ng bahay. Samantala si Ezra naisipang lumabas ng gate. Napansin niya ang mga magsasaka na nasa palayan. Nawili siyang panoorin ng mga ito. Hindi niya namalaya ng paglapit ng isang lalaki. Paglingon niya, nasa tabi niya na ito. Kayo siguro nakatira dyan sa malaking bahay. Ho? Opo, kami nga po. Nagbabakasyon po kami dito. Parang gustong pagsisihan ni Ezra ang pagbibigay ng impormasyon sa lalaki. Nang sulyapan niya ito, tingin niya hindi nalalayo ang edad nito kay Mang Jun. Sa porma nito, hinuha niya na magsasaka rin ito sa lugar na yon. Papunta na sana ako sa bukid nang makita kita. Ako si Ato. Ako naman po si Ezra. Kasama ko po yung asawa ko si Benji. O sige, mag-iingat kayo at ingatan mo rin ang sanggol sa sinapupunan mo. Bago pa nakahuma si Ezra, nakatalikod na sa kanya ang lalaki. Paglingon niya ay malayo na ang nalalakad nito. Lumingon pa yun sa kanya bago nagpatuloy sa paglalakad. Ang bilis naman niya maglakad. At saka, paano niya nalaman na buntis ako? Nagtatakang hinawakan pa ni Ezra ang kanyang tiyan. Nawalan na rin siya ng ganang maglakad-lakad kaya minabuti na lang niyang umuwi na lang sa tinutuluyan nilang bahay. Naabutan niya pa si Benji na kandataas ang kamay sa paghahanap ng signal. Ay, baka sa bayan na lang ako tatawag. Di ko naisip na posible nga palang mahina ang signal sa lugar na ito.
Mabuti pa ngayon na tayo pumunta doon. Naiinip din kasi ako eh. Sumang-ayon na rin si Benji sa asawa. Importante rin kasi yung tawag na gagawin niya tungkol sa trabaho. Nasa 30 minutos din bago nila narating ang isang pamilihan. Maliit lang yon pero kumpleto naman. Habang namimili si Ezra, tumawag naman si Benji sa katrabaho. Maya-maya pa natanaw na niya ang asawa na papalapit. Ano, tapos ka na ba mamili? Wala na akong maisip na bilhin eh. Baka ikaw, baka may gusto ka pang idagdag. Mabuti pa, dito mo na lang ako hintayin para hindi ka na mapagod. Ako na lang ang bibili ng iba pa nating kailangan. Tumango naman si Ezra. Pumasok na siya sa loob ng kotse at saka sumandal. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas, naramdaman niya na tila mayroong nagmamasid sa kanya. Nang igala niya ang paningin, nasa di kalayuan yung magsasaka na nagpakilala sa kanya na ato. Walang bakas ng emosyon ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Ano kayang ginagawa niya dito? Sinusundan niya ba kami? Iwinaksi rin yun ni Ezra sa kanyang isip. Isang pampublikong lugar ang palengke. Naisip niya na baka naroon din ito para mamili. Nang muli niyang sulyapan ng lalaki, wala na ito sa kinatatayuan nito kanina. Nagpalinga-linga pa si Ezra pero hindi na niya namataan ang lalaki. Nakahinga naman siya ng maluwag kahit papaano. Maya-maya lang, dumating na rin si Benji, bit-bit ang mga pinamili nito. Habang umaandar ang kanilang sasakyan, kinukwento rin ni Ezra ang tungkol sa lalaki. Bakit ngayon mo lang binanggit sa akin na may nakilala ka na pala na taga rito? Nawala kasi sa isip ko na sabihin sa iyo kanina. Tapos, yun nga, nakita ko siya uli dito. Baka may binili lang din kaya nandito. Ang bilis naman niya nakarating. Samantalang kanina na makasalubong ko siya papunta pa lang siya sa bukid. Mali mo naman kung may sarili din palang sasakyan kaya ang bilis makarating ng bayan. Ibit balikat lang ang itinugon rito ni Ezra. Iba talaga ang kutob niya sa lalaki. Meron dito na nagbibigay na kakaibang kilabot sa kanya na hindi niya kayang maipaliwanag. Pagdating sa bahay na tinutuluyan nila, si Benji na ang nag-asikaso sa lahat ng mga binili nila. Magpahinga ka na muna dyan, mahal. Mukhang napagod ka eh. Oo nga, parang naninigas yung tiyan ko. Bumalatay naman sa mukha ni Benji ang biglang pag-aalala sa asawa. Pati niya kasing sobrang sela ng pagbubuntis nito. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na, no. Wala lang to. Normal lang sa buntis ang ganito. Tsaka, natagtag lang siguro ako sa biyahe. Kita mo naman puro lubak-lubak yung dinaanan natin papuntang bayan. Okay, sige. Pahinga ka muna sa kwarto natin. Oo. Ay, siya nga pala. Pwede mo ba akong ikuha ng mangga sa likod? May binili din kasi akong bagoong dyan na alamang eh. Oo, sige. Tapusin ko lang tong ginagawa ko. Ngumiti pa si Ezra sa asawa bago umakyat na ng kwarto sa taas. Hindi pa rin nawawala ang paninigas ng tiyan niya. Makailang ulit din siyang huminga ng malalim bago na mintana. Sa di kalayuan, tanaw niya ang bahagi ng palayan. May tao doon na nakaharap sa kanya. Parang tinatanaw rin siya nito. Dahil malayo, hindi niya matukoy kung babae ba o lalaki ito. Umalis na lang siya sa pagkakatayo sa bintana. Kinagabihan, dahil wala namang ibang mapagkaabalahan, maaga na lang silang mag-asawa na nahiga. Malaon ng tulog si Benji, gising pa rin si Ezra. Nang sulyapan niya ang orasan sa dingding, 15 minutos na lang bago mag-alas 12 ng gabi. Napakaalinsangan ng panahon. Kahit naligo na ako, ang init pa rin. Buti pa tong isang to, sarap na ng tulog. Akmang babangon si Ezra na makarinig ng igik ng baboy. Habang tumatagal, palakas yun ng palakas. Ha? Baboy ba yun? Bumangon si Ezra at saka lumapit sa may bintana. Bagya niya yung binuksan para masilip ang labas. Ang laking baboy? Kanino kayang alaga to?
Tila naramdaman ng hayop ang kanyang presensya. Bigla yung tumingin sa gawin niya. Biglang napatras naman si Ezra kasabay ng malakas na tili. Napabalikos naman ng bangon si Benji. Oh, anong nangyari? Bakit ka tumili? Nanginginig sa takot si Ezra sa isang tabi habang tinuturo ang nakaawang na bintana. Lumapit naman doon si Benji at binuksan ang bintana. Nagipan niya ang papalayong malaking baboy. Ha? Baboy ba yun? Hindi lang yung basta baboy. Namumula yung mga mata niya nung tumingin sa akin kanina. Nilapitan naman ni Benji ang takot na asawa at niyakap. Nang maramdaman na kumalma na ito, saglit siyang nagpaalam para kumuha ng tubig. Tuluyan nang naglaho ang antok kay Benji nang marinig ang kwento ng asawa tungkol sa baboy. Bukas, itatanong ko kay Mang Jun kung kaninong malaking baboy na yon. Hindi naman talaga ako takot sa baboy eh. Nakakita naman ako nun dati. Ang nagpatakot sa akin ay yung mga mapula niyang mata. Nanilisik pa yung pagkakatitig niya sa akin eh. Baka dahil sa ilaw kaya akala mo pula yung mga mata ng baboy na nakita mo. Ay ewan, basta tinakot ako ng baboy na yon. Ano ba klaseng lugar tong napuntahan natin? Napatitig na lang dito si Benji. Nang mapasulyap sa orasan sa dingding, 1:00 pasado na pala. Inaya na niya ang asawa na mahiga na sila. Hanggat hindi ito nakakatulog, hindi rin muna natulog si Benji. Naging palaisipan rin sa kanya ang tungkol sa malaking baboy na nakita. Kahit napuya, maaga pa rin nagising si Benji. Hinayaan niya munang matulog ang asawa. Saktong palabas siya ng bahay nang dumating naman si Mang Jun sakay ng owner nito. Pasensya na kung napaaga ang dating ko ha. Naistorbo ko ata kayo. Eto, nagdala nga pala ako ng ilang prutas galing sa ani namin. Kanina pa naman po ako gising. Tulog pa nga lang po yung asawa ko. Ganun po yata kapag buntis eh. Gusto laging nakababad sa higaan. At saka, hindi rin po kasi kagad nakatulog kagabi. At tara po, samahan niyo po muna ako na magkape sa loob ng bahay. Ay, sige. Ibababa ko lang yung dala ko. Napasulyap naman si Benji sa tiklis na ibinababa nito sa likod ng owner. Tinulungan na rin niya ito. Ang dami naman po nito. Aba, mahal po ito sa amin, palibasa kasi city na. Puro inaangkat na yung mga produkto eh. Minsan lang naman kami magkaroon ng bisita dito sa bahay na to. Kaya gusto namin ng asawa ko maging maganda yung maging karanasan ng pagtigil nyo rito. Napangiti naman si Benji sa kabaitan ng kausap. Dinala nila ang tikli sa kusina at nagtimpla na rin ng kape para sa kanila ni Benji. Kahit po luma na itong bahay, napanatili niyo pa rin po yung kalinisan, no? Hindi po kasi ganito yung lumang bahay na napupuntahan ko dati. Bukod sa luma na puro alikabok at agyo pa yung loob. Araw-araw kasi itong nililinisan ng asawa ko. Masyado yung mitikuloso pagdating sa kalinisan. Sayang nga hindi nakasama. Ilang araw na kasing sinusumpong ng rayuman niya Ay, ganun po ba? Sana bago kami makalis makilala namin yung asawa ninyo. Ngiti na lamang ang itinugon rito ni Mang Jun. Biglang natigilan sa pagsimsim si Benji ng kape nang may maalala. Ay, siya nga po pala. Alam niyo po kung sino yung may alagang baboy dito? Wala naman ihong nag-aalaga ng baboy rito. Ang huling nag-alaga napese nung nakarang taon ng mga alaga niya. May alam ako na nag-aalaga ng baboy sa Karatig Bayan pa. Bakit? May bala ka bang bumili ng baboy? Hindi po. Naitanong ko lang po kasi kagabi may malaking baboy pong nakapasok dito Natakot po kasi yung asawa ko. Baka ako alaga ng mga taga rito at nakawala. Bigla na namang sumeryoso ang mukha ni Mang Jun. Tingin pa nga ni Benji ay tila galit ang matandang lalaki. Ilang beses niyo bang nakita na yung baboy na yon? Kagabi lang po. Bakit po? Ay, pasensya na po kung hindi niyo nagustuhan yung pagtatanong ko. Hindi yung pangkaraniwang baboy, iho.
Ang punteriya talaga nun ay yung asawa mo. Ho? Anong ibig niyong sabihin? Ingatan mo ang asawa mo, iho. Huwag mo siyang lulubayan ng tingin at iiwan lalo na sa gabi. Nananakot naman po kayo eh. Bakit? Ano po bang meron? May palagay ako na unang araw nyo palang dito naamoy na ng aswang ang asawa mo. Ho? Aswang? Totoo po ba yan? Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Mahirap po kasing maniwala na may ganyang nilalang pa. Di ba panakot lang yan sa mga malalayong probinsya? Ikaw ang bahala kung hindi ka naniniwala. Basta, ingatan mo ang asawa mo at magiging anak ninyo. Alanganing ngiti naman ang iginanti rito ni Benji. Muling nagpatuloy si Mang Jun nang hindi magsalita si Benji. Bago kayo matulog, papagsuotid mo ng damit na itim ang asawa mo, ha? Tuwing 6:00 naman ng hapon, sindihan mo yung mga lumang gulong na nakatambak sa may likod ng bahay. Makakatulong yun para mapalayas mo yung aswang na umaaligid sa asawa mo. Habang nagsasalita si Mang Jun, nanatiling nakatingin lang siya rito at nakikinig. Gusto sana niyang kontrahin ang mga sinasabi nito, ngunit minabuti niyang wag nang magbitaw ng anumang sasabihin. Malaon nang nakaalis si Mang Jun nang magising naman si Ezra. Agad na rin siyang naghanda ng kanilang makakain. Ay mahal, nandito nga pala si Mang Jun. Ang daming dalang prutas at gulay. Talaga? Ang bait naman na matandang yun. Nagdala pa talaga. Oo nga eh. At saka nagkwentuhan din kami bago siya umalis. Gusto sana niyang banggitin sa asawa ang napag-usapan nila ng matandang lalaki. Pero minabuti na lang niya na ilihim para hindi na matakot ang asawa. Nabanggit mo ba sa kanya yung tungkol sa malaking baboy? Oo, kaso hindi rin niya alam kung kanino yung baboy na yun eh. Paano kung bumalik yung baboy na yun mamayang gabi? Huwag kang mag-alala. May itinuro naman si Mang Jun para pantaboy sa baboy na yun eh. Mamayang 6:00 gagawin ko. Hindi pa rin mawala ang pangamba kay Ezra. Kakaibang takot ang idinulot sa kanya ng baboy na yun. Parang gusto na tuloy niyang yayain umuwi ang asawa. Maghapon tuloy wala sa mood si Ezra. Nagpapitas na lang siya sa asawa ng mangga sa likod ng bahay. Tumambay muna siya sa labas. Sa ilalim ng puno ng kaimito na may nakalagay na duyan. Kanina pa nanginginain ng hilaw na mangga si Ezra nang matigilan siya bigla. May ibang presensya siyang naramdaman na nasa paligid. Paglingon niya sa may gate, nakatayo roon si Mang Ato. Matiim ang titig nito sa kanya. Parang binabasa nito ang kanyang kaloob-looban. May kailangan po ba kayo? Bagya pang nagulat si Ezra sa lakas ng boses ng asawa. Hindi niya kasi namalayan ang paglabas nito ng bahay. Hihingi lang sana ako ng tubig. Naubusan kasi ako. May lalagyan po ba kayo? Inumin po ba? Oo. Kahit yung galing sa poso lang. Nagkatinginan naman ang mag-asawa bago inabot ni Benji ang lagayan nito ng tubig. Nagpaalam siya sandali rito. Nagtataka sila pareho kung paano nito nalaman na may poso sa bahay na yon. Nang tumalikod si Benji, muling tinitigan nito si Ezra. Nailang naman ang babae. Hindi rin niya namalaya na nasa tabi na niya si Mang Ato. Paano po kayo kagad nakalapit? Hindi sumagot ang lalaki. Basta nakatitig lang to kay Ezra. Para naman siyang nahihipnotismo sa pagkakatitig nito. Tila panandali ang nawala sa sarili si Ezra. Ilang sandaling parang nagdilim na sa kanya ang lahat. Nagulat pa siya ng pagmulat ng mga mata niya ay nasa loob na siya ng bahay. Nakahiga sa sofa. Okay ka lang? Anong ginagawa ko dito? Di pa nasa labas ako sa may duyan? Nahilo ka kanina eh. Buti na lang nasalo ka ni Mang Ato at hindi ka bumagsak sa lupa. Talaga? Bakit hindi ko ata matanda na nahilo ko kanina? Paano mo nga matatandaan bigla ka na nga lang natumba? Mabuti pa
magpahinga ka na muna sa taas. Ako nang bahala magluto. Ayoko. Dito lang ako sa malapit sa'yo. Okay, sige. Sabihin mo lang kung nagugutom ka na ha. Tumangon na lang si Ezra sa asawa. Inayos din niya ang pagkakaupo at sumandal. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Naninigas na naman ang tiyan ko. Bakit kaya? Pansin ko tuwing nakikita ko yung magsasaka na yon, doon umaatake yung pagsakit ng tiyan ko. Nang hindi na makatiis, tinawag na niya ang asawa. Bakit? Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, medyo masama lang yung pakiramdam ko eh. Yung tiyan ko, naninigas na naman. Teka, kukunin ko lang yung susi ng sasakyan. Dadali na kita sa ospital. Nang makuha ang susi, inalalayan na niya ang asawa papuntang kotse, ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya niya nang makitang flat ang dalawang gulong. Napapamura na lang si Benji. Samantalang napakapit naman si Ezra sa asawa dahil sa pagtindi ng kirot ng kanyang tiyan. Natataranta naman si Benji at hindi malaman ang gagawin. Binuhatan niya ang asawa at akmang ipapasok sa loob ng bahay nang marinig ang pagdating ng owner ni Mang Jun. May kasama itong babae. Kahit matindi ang kaba, napangiti pa rin si Benji nang makita ang mga ito. Anong nangyari? Mang Jun, mabuti dumating ho kayo. Kailangan ko pong madala ang asawa ko sa ospital eh. Sumasakit ang tiyan niya. Napasulyap naman si Mang Jun sa asawa nito na nakatingin kay Ezra. Malayo ang ospital dito, iho. 3 oras din bago kayo makarating doon. Paano po yan? Kailangan na madala sa ospital ang asawa ko. Huminahon ka, iho. Marunong manggamot ang asawa ko. Matutulungan niya si Ezra. Bumakas ang pag-aalinlangan sa mukha ni Benji. Nang sulyapan niya ang hindi maipintang mukha ng asawa, napilitan na rin siya na ipatingin muna ito sa asawa ni Mang Jun. Umaasa na kahit papaano ay maiibsa ng sakit na nararamdaman nito. Ipinasok niya sa silid nila sa taas si Ezra. Nang mailapag niya na ito sa higaan, pinalabas na siya ng asawa ni Mang Jun. Huwag ka mag-alala, iho. Magiging maayos din ang lahat. Mabuti pa, tara muna sa ibaba. Sindihan na natin yung mga lumang gulong sa likod. Akala ko po ba 6:00 ng hapon pa yung pwedeng sindihan. Maaga pa naman ho ah. Sa tingin ko, kailangan na natin gawin yon. Wala sa loob na sumunod na lang si Benji. Sinunog nila yon sa tapat mismo ng bintana ng silid nilang mag-asawa. Napatakip pa siya ng ilong ng malanghapang amoy goma na nagmumula sa nasusunog na mga gulong. Nagulat pa si Benji nang biglang nagmura ng malakas si Mang Jun. Ilalakit ang hayop ka! Huwag na huwag mong makakante ang mag-asawang to! Pinabala kita! Kilala mo ko! Alam mo ang kaya kong gawin! Biglang napatingala sa may bintana si Benji nang marinig ang malakas na sigaw ng kanyang asawa. Dali-dali siyang pumasok sa loob para alamin ang nangyayari. Naiwan naman si Mang Jun sa labas. Tinungo pa nito ang gate at nakita niya ang papalayong bulto ng isang tao. Akala mo siguro makakaisa ka na ha? Ako makakalaban mo oras na may mangyari sa babaeng buntis. Maya-maya pumasok na rin si Mang Jun sa loob. Nadatnan niya si Benji na nasa tabi ng asawa nito. Ipinaliwanag naman ng asawa ni Mang Jun hanggat nasa paligid lang ang aswang, hindi bubuti ang lagay ni Ezra. Naging malakas ang kapit niya kay Ezra dahil hinayaan niyo siyang magkaroon ng koneksyon sa inyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Di ba dapat dalhin na ho natin ang asawa ko sa ospital? Makinig ka sa kanila. Sila lang ang makakatulong sa akin. Baka kapag dinala mo ako sa ospital, sa daan pa tayo abutan ng aswang na yon. Naniniwala ka sa aswang? Oo. Yung si Mang Ato ang aswang. Nang binigyan natin siya ng tubig, para na rin natin siyang binigyan ng basbas na makalapit sa atin. Ang hayop na yon? Nang malaman ng asawa ko ang kalagayan ni Ezra, pinilit niya akong bumalik kami rito. Ramdam daw niya kasi na nasa panganib si Ezra. Habang sumasapit ang gabi, pasakit naman ang pasakit ang tiyan ni Ezra.
Kinumutan nito ng asawa ni Mang Jun ng itim na tela. Meron din itong ipinahid na langis sa tiyan nito para hindi naaamoy ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Mang Jun at Benji naman ay nagbantay sa buong paligid ng bahay. Hindi siya basta makakalapit sa asawa mo. Tadaan muna siya sa ilalim ng bangkay ko bago niya magawa ang masama niyang binabalak. Maraming salamat po, Mang Jun. Buti na lang po talaga nandito kayo. Totoo pala talaga yung mga aswang, no? Wala rin po kasing nababanggit si Danny na may aswang rito. Hindi naman niya alam eh. Matagal na rin simula nang huli silang umuwi magkakapatid rito. At saka, yung aswang na yon, dayo lang dito sa amin. Patagal ko na siyang pinaghihinalaan eh. Di lang ako makakuha ng tiyempo para kumprontahin. Hindi ko naman kasi alam na aswang ang taong yun eh. Di sana hindi ko siya hinayaang makalapit kay Ezra. Hindi niya titigilan ng asawa mo hanggat hindi niya nagagawang masamang balak niya. Tsak na babalik at gagawa yun ng paraan. Kaya humanda ka, iho. Bumangon kay Benji ang matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang asawa at magiging anak. Pinuntahan niya ang asawa na mahimbing nang natutulog sa higaan nito. Bakas rito ang pagod at pinagdadaan ng sakit. Napasulyap siya sa mga nakasabit sa may bintana. Mga bawang, walis at parang latigo ang nakasabit sa bintana ng silid. Kunot ang noo na napalingon siya sa mag-asawa. Pangontra yan para hindi makalapit ang aswang sa asawa mo. Makakatulong po ba talaga yan? Oo naman. At ang pinakamabisang sandata, yung pananalig mo sa may kapal. Sa sinabing yun ni Mang Jun, tila may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa kanya. Napawi ang kaninang takot na nananahan sa kanyang dibdib. Tama kayo, Mang Jun. Ang pananalig sa may kapal ang pinakamabisang sandata laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Napangiti naman sa kanya ang mag-asawa. Nang malapit nang sumapit ang hating gabi, maraming ingay sa paligid silang naririnig. Hanggang marinig muli ni Benji ang igik ng isang baboy na umaaligid sa buong kabahayan. Lalabasin sana yun ni Benji nang pigilan siya ni Mang Jun. Wag, delikado. Dito ka na lang. Ako na ang haharap sa kanya. Gusto sanang tumutol ni Benji ngunit mabilis nang nakalabas ng pinto si Mang Jun. Sumilip na lang siya sa may bintana. Narinig niyang minumura ni Mang Jun ang malaking baboy. Humarap yun sa matanda. Buong buhay niya noon lang siya nakakita ng napakalaking baboy. Nanlilisik pa ang mga mapupulan nito mga mata. Galit yung sumugod kay Mang Jun. Natumba pa ang matanda ng banggay nito ng baboy. Agad naman nitong nakabangon. Yan lang ba ang kaya mo? Sumuko ka na lang. Sinisiguro ko sa iyo na hindi ka makakalapit sa babaeng buntis. Malakas na sumingasing ang baboy. Nagpaikot-ikot pa yon bago muling sumugod kay Mang Jun. Naging handa naman si Mang Jun sa pagsugod nito. Makailang beses nitong inundayan ng taga ang baboy. Nakakakilabot ang ginawang hiyaw ng baboy na batid ni Benji na napuruhan na matanda. Ang pinagtataka niya, bakit tila hiyaw ng isang tao ang ginagawa ng baboy. Habang nagpapagulong-gulong yun sa lupa, unti-unting nagbabago ang anyo nito. Totoo nga, totoo talaga ang aswang. Siya nga yung magsasaka na humingi sa amin ng tubig. Hindi na napigilan pa ni Benji ang hindi lumabas ng bahay. Ikaw nga talagang aswang! Lintik ka! Gusto mo pang gawing hapunan ng mag-ina ko? Hindi namang kumikilos ang lalaki habang tinatakpan nito ang kahubadan. Napansin ni Benji na umaagos ang dugo nito sa kaliwang mata. Huwag niyo akong patayin! Mawa kayo! Lilisanin ko na ang lugar na ito at hindi na babalik! Pangako yan! Nagkatinginan naman ang dalawa. Nagpakawala naman ng buntong hininga si Benji. Kahit aswang pa siya, may karapatan pa rin siyang bigyan ng pagkakataon para mabuhay. Ano? Paano kung balikan niya yung asawa ko? Paano kung may iba pa siyang mabiktima? Pangako ko sa inyo, magpapakalayo-layo na ako.
Pupunta na ako sa malayong isla. Mataman lamang itong tinitigan ni Benji. Daan-daan naman itong tumayo at naglakad palayo. Nilingon pa sila nito bago magpalit ng anyo bilang malaking itim na ibon. Tama po ba na hinayaan niyo lang siya na makaalis? Ay, alam kong hindi. Pero may buhay din siya kahit pa sabihin nating aswang siya. Malambot din po pala ang puso ninyo. Hindi naman nagkomento si Mang Jun. Pumasok na rin sila sa loob ng bahay. Naabutan ni Benji na gising na ang asawa. Maaliwalas na rin ang mukha nito. Kinabukasan, bago umalis sa mag-asawa, nagbilin pa mga ito kay Benji. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa tulong niyo baka napahamak na yung asawa ko at magiging anak namin. Wala yun, iho. Yung nga palang mga pangontra hayaan nyo na lang sa may bintana, ha? Sa tingin niyo po ba babalik pa yung aswang na yon? Hindi tayo nakakasiguro. Minsan traidor din ang mga katulad nila. Pero huwag ka mag-alala. Lagi akong pupunta rito hanggat nandito kayo. Gusto na po sanang umalis Kaso flat po yung gulong ng sasakyan namin. Yung kapitbahay namin nagtatrabaho sa talyer. Baka pwede ko siyang pakiusapan na pumunta rito. Talaga po? Naku, maraming salamat po, Mang Jun. O sige, alis na kami, ha? Kumaway pa si Benji sa mga ito. Siya na rin ang nagsara ng gate. Akmang babalik na siya sa loob ng bahay nang may mahagip ang mga mata niya. Isang grupo ng mga magsasaka na papunta sa bukid. Ang isa sa kanila na nasa huling bahagi ay matalim ang titig. May benda ang kaliwang mata nito. Nang makalagpas ang mga yon, nun lang niya napagtanto na ang lalaking yun ang aswang. Akala ko ba magpapakalayo-layo na siya? Bakit nandito pa rin siya? Naku masama ang kutob ko. Tama nga si Mang Jun. Traidor ang mga katulad nila. Tinanaw pa ni Benji ang grupo ng mga magsasaka, ngunit malayo na mga yon. Agad na siyang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan pa niya ang asawa na nasa kusina. Oh, bakit bumaba ka na? Okay na ba pakiramdam mo? Oo naman. Narinig ko yung paganda ng sasakyan nila, Mang Jun Nakalis na pala sila? Babalik naman daw si Mang Jun. Oh, bakit parang balisa ka dyan? May nangyari ba? Kasi yung magsasaka, dumaan sa tapat natin Siya ba yung aswang? Oo. Akala ko nga wala na siya Kasi sabi niya magpapakalayo-layo na siya. Paano kung bumalik siya rito? Anong gagawin natin? Umalis na kaya tayo ngayon? Hindi nga tayo makakaalis. Flat nga yung dalawang gulong natin, di ba? Sabi ni Mang Jun, may kapitbahay siya na nagtatrabaho sa talyer. Isasama daw niya sa pagpunta niya rito. Nang makitang nanginginig na ang asawa sa takot, nilapitan ito ni Benji saka pinakalma. Huwag ka mag-alala, mahal. Iniwan naman ni Mang Jun yung mga pangontre. Hindi makakalapit yung aswang na yun sa atin. At hindi ko papayagan yun. Poprotektahan ko kayo ng magiging anak natin. Maikpit na yakap naman ang itinugon rito ni Ezra. Kahit nangako ang asawa na hindi sila pababayaan ng kanilang magiging anak, hindi pa rin mawala-wala ang takot sa kanyang dibdib. Lalo na nang sumapit ang hapon. Habang papalubog ang araw, lalo ring nadagdagan ang takot sa dibdib nilang mag-asawa. Habang nasa higaan, walang tigil ang pagdarasal sa isip ni Ezra para sa kanilang kaligtasan. Si Benji naman hawak ang itak na nakuha niya sa may kusina. Pareho pa silang napapitlag na makarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Ano yun? Di kaya siya na yan? Hanggat nandito mga pangontra na iniwan ni Mang Jun, hindi siya makakapasok sa bahay. Maya-maya lang, narinig nila ang ginagawang pagkalmot sa yero ng kung sino mang nasa bubungan ng bahay. Nagtakip na lang ng tenga si Ezra dahil sa nakakangilong ingay na ginagawa nito. Ginaya naman ni Benji ang ginawang pagmumura ni Mang Jun.
Effective naman dahil tumigil ito sa ginagawa. Wala na ba? Umalis na ba yung aswang na yun? Hindi ko alam. Dumaan ng ilang sandaling katahimikan. Maya-maya pa ay gumagawa na naman ng ingay ang aswang sa pader ng bahay. Humihiyaw na sa matinding takot si Ezra habang nagsusumiksik sa higaan. Hindi na nakatiis si Benji. Dala ang itak, lumabas siya ng bahay at muling pinagmumura ang aswang. Si Ezra naman, kahit pinaninindigan ng matinding takot, nanaig pa rin sa kanya ang pag-aalala rito. Nakailang ulit niya na tong tinawag pero walang tugon. Hindi kaya kinain na ng aswang yung asawa ko? Napayup-yup na lang si Ezra sa isang tabi habang umiiyak. Kaya naman ganun na lang ang gulat niya nang may humawak sa balikat niya. Pag-angat ng kanyang ulo, ang nakangiting asawa ang bumungad sa kanya. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Akala ko, napano ka na? Basta ka na lang lumabas eh. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi ako papayag na masaktan kayo ng lintik na aswang na yun. Kumala sa pagkakayakap nito si Ezra. Pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng asawa. May sugat ka. Anong nangyari? Malayo sa bituka to. Sayang nga lang nakatakas pa yung aswang na yun. Siguro madadala na yun sa pagpunta niya rito. Ang mabuti pa gamutin muna natin yung sugat mo. Baka may infeksyon pa yan. Kinuha naman ni Ezra ang first aid kit na dala lagi niya tuwing magbabaksyon silang mag-asawa. Kinabukasan, maganda ang panahon kaya naisipan ng mag-asawa na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Pumunta rin silang malapit sa palayan at sandaling oras na pinanood ang mga magsasaka sa kanilang ginagawang pagtatanim ng palay. Mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay. Mainit na yung sikat ng araw Sige. Siya nga pala, mukhang wala na yung si Mang Ato Hindi kasi kasama sa mga nagtatalok ng palay kanina. Mabuti kung ganun. Sa dami ng sugat na tinamo niya malamang nagpapagaling pa yun. O baka natuluyan na. Pagdating sa bahay, naabutan nilang naghihintay sa kanila si Mang June at isang lalaking hindi nalalayo ang edad kay Benji. May kasama ako. Natingnan na niya yung gulong ng kotse niyo. Sabi niya, mahaba ang hiwa. Kailangan na daw palitan pareho. Nadismaya naman si Benji. May palagay rin siya na sinadya yun para hindi sila basta makaalis. Bago lang kasi siyang nagpapalit ng gulong. Wala pa halos 3 buwan. Nagbigay na lang siya ng pera sa kasama ni Mang June para sa bagong gulong. Nang makaalis ang kasama ni Mang June, tsaka lang niya ito kinausap tungkol sa nangyari ng nagdaang gabi. Bumalatay naman sa mukha ni Mang June ang labis na pag-aalala. Sana tinuluyan ko na lang yung hayop na yun Sa dami po ng sugat niya, tingin ko hindi na rin magtatagal yung aswang na yun. May paraan sila para mapagaling ang kanilang mga sugat. Kung hindi man siya namatay, malamang hindi na rin yun babalik. Malaking tulong po yung mga pangontra na iniligay niyo. Puro pag-iingay lang naman yung ginawa niya Pero natakot pa rin po yung asawa ko, kaya nilabas ko na. May tinatago ka palang tapang, iho. Kailangan ko po maging matapang para sa mag-ina ko. Siya nga pala. Kailangan nyo nang umalis agad sa lugar na ito, ha? Oras kasi gumaling ang lintik na aswang na yon. Paniguradong babalik ulit yun dito. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang masama niyang balak. At paniguradong gaganti yun sa'yo. Kapag po naayos na yung kotse, aalis na rin po kami kaagad. Pasensya ka na, iho, ha? Kung hindi naging maganda yung karanasan ninyo sa lugar na ito. Sana hindi kayo madala. Yung aswang lang naman po yung panira Gustong-gusto nga po namin yung buong lugar. Sana nga po pagbalik namin dito, wala na yung salot na yun. Bago mag-alas 4 ng hapon ay napalitan na rin ang gulong ng kanyang sasakyan. Nagdesisyon na rin silang mag-asawa na lisanin na ang lugar. Ayaw na kasi nilang abutan sila ng gabi sa bahay na yon. Maraming salamat po sa tulong niyo sa amin, Mang June.
pakiabot na rin po ang pasasalamat ko sa asawa ninyo, ha? Makakarating, iha. Mag-ingat kayo sa inyong biyahe, ha? At saka may ibibilin pa pala ako sa inyo. Kapag meron palang pumara sa inyo, huwag nyo na lang pansinin. Ni magbagal huwag nyong gagawin. Ho? Bakit po? Kasabihan lang yun dito sa amin. Sabi kasi, kapag buntis lapitin daw talaga ng mga elemento. Mabuti na rin yung nag-iingat. Tumango na lamang si Ezra sa matandang lalaki bago sumakay ng kotse. Si Benji naman ang kinausap nito. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo, iho. Saka yung billing ko, huwag mo kakalimutan, ha? Para rin yun sa inyo ni Ezra. Maraming salamat po talaga. O paano? Tutuloy na po kami. Kumuway pa silang mag-asawa sa matandang lalaki bago makalabas ng gate ang kanilang sasakyan. Dahil hapon na sila bumiyahe, ginabi na rin sila sa daan. Malayo pa lang ay may nakita na silang taong pumapara sa tabing daan. Huwag kang hihinto. Parang si Mang Ato yun, ah. Talagang ayaw niya tayong tigilan. Lumingon pa si Benji. Nakatayo pa rin sa may tabing kalsada ang lalaki. Ibig sabihin, hindi ko siya natuluyan. Kapag nakalabas na tayo ng bayan nito, hindi na niya tayo masusundan. Binilisan na lang ni Benji ang pagmamaneho. Nagulat pa sila pareho nang may sumunod na itim na uwak. Dumapo pa yun sa unahan ng kotse nila. Makailang beses itong binusinahan ni Benji bago tuluyang lumipad. Yun na ang huling kababalaghan na naranasan nila. Ng mga sumunod na sandali, naging maayos naman ang kanilang biyahe hanggang sa makarating sa kanilang bahay. Hindi na rin naulit na magbakasyon sila sa malayong probinsya. Ang naranasan nila sa lugar na yon ang nagbigay ng matinding takot para sa kanila. Wakas.